sa kanilang mandato. So yun lang ang pinapakiusap ng Malacanang. Ngayon, kung gusto ng Malacanang na masunod sila, ay kailangan makakuha sila ng isa pang senador para magiging 13 sila. Ngayon, nagkaroon ng blessing ang Malacanang, ni-recognize ng Malacanang ang faction ni Wing Gatchalian na siya daw yung acting na Senate President. Ang alam ko sa selection ng Senate President or mga committee chairman ay nagkakaroon ng butuhan, or yung Senate President nagkakaroon ng butuhan. Hindi porke 12 kayo tapos ang umaatin lang sa hearing ay mga 10 lang ang majority. So kung magbubutuhan, kung ano mang mga panukala, ay majority na ang minority. Kasi 12 sila. Pero ayon sa Constitution na nakasaad sa ating saligang batas na 24 sila, 12 plus 1 lagi, 12 plus 1 on the election of Senate President. So ngayon, hindi po pwedeng si Wing Gatchalian ang uupo o matawag natin sila ang legal na grupo sa Senado. Pero anyway, discussion ko lang yun. Pero kung susundin natin ang batas, according to the lawyers, kasi ang lawyers kasi, may kanya-kanyang interpretasyon ng batas. The other side, iba interpretation. In other side, iba yung interpretation sa batas. Now, so, kung magkakaroon ng krisis sa Senado bukas, dapat maghimasok na ang Senado, ang Supreme Court, para hindi humantong sa madugong pag-uusap. Dahil ang taong bayan ang kikilos, ang maghuhusga na. Taong bayan ang maghuhusga bukas o onward kung ano mang mangyayari sa labanan nilang takutan. So, hindi natin lubos maisip sino ang ating pakinggan. Pero taong bayan, nakikiusap ako na bantayan natin ang mga kaganapan o magaganap sa Senado magsimula bukas. Okay. So, abangan natin yan, So, sa isang banda na gusto kong mapag-usapan, yung bang advocacy ako. Kasi ang dami ko ng mga kadibate na mga makakaliwa, Dilawan, at Marcos loyalist. Marami ko na silang kadibate. Pero ang nakikita ko diyan kasi sa debate namin, sa pag-uusap namin, sa discussion namin, pag wala silang nasasagot, iniiba nila ang topiko. Ngayon, doon sa mga kasama ko, mayroon akong deal na sa kanila. Ano ang deal ko? Pagbigyan natin ang tumatayong Blue Ribbon Committee under Pia Cayetano. Pabigyan natin. Huwag nating guluhin. Huwag nating paman. Kasi una, nag-conduct ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee si Senador Rodante Marcolita.
Nagkaroon ng hearing. Hindi natuloy dahil nagkaroon ng kudita. Nagpalitan ng leadership sa Senado. So, ang umupo, si Soto. Ngayon naman ay nagkaroon ng pagbabago dahil si Soto at saka si Lacson, si Soto at saka Lacson, nagkaroon ng meeting nagkaroon ng Blue Ribbon Committee. Walang nangyari sa investigasyon. Bagkus pinagtakpan pa ang mastermind. So, hindi lumitaw. Alam naman natin kung sino ang mastermind, pero dapat madaan sa tamang proseso. Okay. So, ang hiling ko lang ngayon, kasi nga napabigyan na si Lacson na mag-imbestiga na walang nangyari. Bakit hindi naman natin pabigyan si Pia Cayetano? Ang kanyang investigasyon ay malaman talaga. Pag walang lumitaw, papanig na ako sa grupo nila sa paniniwala. Kasi nga hindi lumitaw. Pero kung lumitaw ang katotohanan at lumitaw ang mastermind, dapat pumanig na kayo sa akin. So sa ngayon, walang kumakagat doon sa aking deal. Dati pinagtulungan nila ako. Ngayon, nung nakita nila na parang magiging totoo ang sinasabi ko, wala na nang bumira sa akin. Dati pinagtulungan nila ako. Nag-iisa lang ako. Although, dyan naman si General Kita na sumusuporta sa akin pag alam niya na napipindaw na ako. Pero hindi pa ako napipindaw. Nandiyan naman si Captain Langkit na mista ni Trililing. Kasama natin ngayon. So, patuloy tayo, magsusubaybay tayo ano ang magiging kaganapan bukas. Ano ang magiging kaganapan natin bukas. So, mga kasama, mga kababayan, saan ba tayo? Sa tama ba tayo? O doon sa magnanakaw? Bukas ang pag-uusga. Sino ang masunod? Yung batas, yung saligang batas, yung 1987 Constitution, o yung kapangyarihan ng isang Pangulo? Tingnan natin. Pero taong bayan, kayo na ang maghusga. Ano ang magiging decision natin bukas onward or after bukas siguro? Kayo na mag-decision. Kaya taong bayan, kayo na ang maghusga, magbantay. Okay, mga kasama. May balita nga ako na nire-schedule ang classes na supposedly bukas ang opening ng klase. Pero ini-adjust after na lang daw sa holiday, yung Independence Day, June 12, So, pinatapos na lang daw yon. Okay, may dahilan naman na Independence Day, so next week na ang pasukan. So, okay. So, mga kababayan, ipasok ko ang nangyayari sa Malacanang. Sino ba ang kakampi? Ano ba ito dito? Sino ba ang kakampi ng Malacanang? Ang kakampi ng Malacanang ay ang makakaliwa, ang Dilawan, ang Liberal Party, at saka Pinklawan. May nabasa nga ako May nabasa ako na mas matalino pa pala si Dayunyor kaysa Kisinyor. Nagulat ako Bakit kaya naging matalino? Pero totoo talaga, mas matalino ang bangag kaysa sa ama. Bakit? Noon kasi sa panahon ng kanyang ama, ang kaaway ng kanyang ama, number 1, yung CPP, NDF, NPA. Makakaliwa. Pangalawa, yung Liberal Party. Wala pang Dilawan noon Wala pang Pinklawan, Dilawan.
at saka Liberal Party. Yun yung mga kaaway ni Pangulong Marcos Sr. kasama ang simbahang Katoliko. Pero sa panahon ni Da Jr., lahat yung naging kaaway ng kanyang ama ay kakampi niya ngayon. So ibig sabihin, talagang mas matalino ang Junior kaysa ama, kasi yung makakaliwa kakampi nila, Liberal Party kakampi nila, ang Dilawan kakampi nila, may nadagdag pa Pinklawan nadagdagan. Tapos normally yung simbahang Katoliko. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng pare at lahat ng Katoliko ay sumisimpatya sa mga kakampi na mga Katoliko kakampi ng administrasyon ngayon. Hindi lahat naman. Kaya nga lang, tahimik ang Katoliko. Hindi katulad sa panahon ni Marcos Sr., talagang namamayagpak ang simbahang Katoliko. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang simbahang Katoliko. So, mga kababayan, magsama-sama na yan. Pero itong paalala ko lang, mga kababayan, ito ang paalala ko sa lahat, sa ating lahat, sa lahat ng Pilipino, paalala ko lang. Lagi kong binabanggit at babanggitin ko uli para maging handa tayo, para maging aware tayo, lalong-lalo na ang Armed Forces of the Philippines. Kaya nga si Senador Cayetano nanawagan na rin sa Armed Forces, especially the Intelligence Unit, na dapat ninyong imbestigahan ang mga malita-malitang natanggap ng Makabayan Black. Saan nila gagamitin yung pera na yun? Siyempre, normally, sa kaaway. Sino kaaway nila? Yung pulis sundalo. Tignan mo yung pulis ngayon, nakakaawa ngayon. Nung panahon ni Marcos, hindi lang pulis ang kawawa, pati sundalo, kawawa. Ang lagi na sa EDSA, may hawak na kalasag. Kasama ako noong unon. Kaya nga nakasign kami sa Lopez, Quezon, ng aming batalyon, 4th Ranger Battalion, nakasign sa Quezon Province, pinull out sa Quezon Province, dinala sa Metro Manila para lang maghahawak ng kalasag. Instead na kalaban ang ating tunay na kalaban, ang ating pagtuunan ng pansin. Hindi, dito na. Okay. Kaya nanawagan din ako sa kapwa ko uniformado o sa mga pulis, hindi kami ang kaaway ninyo. Ulitin ko, hindi kami ang kaaway ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong matakot na hindi susunod sa legal orders. Bakit? I-relieve lang naman kayo bakit natatakot kayo? Na i-relieve lang kayo? Hindi kayo papatayin? Hindi kayo tatanggalin sa serbisyo? Bakit sumusunod kayo sa mga legal orders? Kayong mga kapulisan. Katulad ni General Abirin. Major General na yan, Major General Abirin. Walang sariling disposition. NCR commander yun, Maaari siguro walang sariling disposition because gusto niya pa maging 3-star at saka gusto niya pa rin mag 4-star. So yun ang problema natin ngayon, mga kaibigan. Kung naghahangat tayo ng ranggo, ay talagang puro illegal ang ating susundin. Pero kung may mga prinsipyo tayo, hindi na yan mangyayari ginagawa ng Malacanang. Tandaan nyo, hindi na yan mangyayari yung ginagawa ng Malacanang ngayon. Kung hindi tayo susunod sa mga illegal order. Katulad nito, natatawa ako dito sa Armed Forces. Sorry mga kabaro. Sorry mga kabaro. Sorry talaga. Yung bang paggamit ng ex or former soldier, former Marines
Ayaw nyo ipagamit? Mayroong bang batas yun? Tanungin kita, Colonel Trinidad, dahil ikaw man ang nagpasikat, gusto mo nga magka-star kagad, Tanungin kita, Colonel Trinidad, anong saligang batas na nagsasaad doon na bawal gamitin ang former at saka ex? Anong batas na sinasabi mong binagbabawal nyo? Wala kayong pakialam. Dahil yung 18 brave Pilipino ay hindi na under you. Hindi na under ng armed forces. Under the law, under the 1987 Constitution. Kahit na may retired doon, hindi nyo pa rin under. Unless kasuhan ninyo. Yun. Hindi ba kayo natuto? Hindi ba kayo natuto na napahiya kayo nung pinakailaman nyo na mga pensyonado tatanggalan ng pensyon? Sino bang abogado nyo noon? Sino ba nag-advise sa inyo na ganun ang gagawin nyo? Or akala nyo matatakot yung kami? May prinsipyo kami. Lumaban kami sa kalaban ng Estado nang hindi kami natatakot mamatay. Tapos ngayon, nakapila na kami sa kamatayan, tatakutin nyo pa. Anong klase kayo? Nabalik tuloy ang kwentuhan natin, ang napag-usapan na yan. Kasi nga, sinabi ko na noon yan kay Colonel Padilla in other officer na wala man lang kayong may tulong sa nangyari sa ating bansa, manahimik na lang kayo para hindi kayo mapansin. Ngayon, nagpapansin kayo. Si Colonel Trinidad, nagpapansin. It's either initiative niya yan or may utos sa taas. Kung initiative niya, ibig sabihin, gusto niya na magka-star. Kasi yung initiative niya bilang isang public officer, pwede siya mag-sariling decision dyan. Because that is his under his operation, public affairs of the armed forces of the Philippines. Pwede niyang i-decide yun. Or may nag-utos. Kung may nag-utos, wala tayong magawa kasi inutusan ka. Pero bilang isang senior officer, you can react. Nasasabihin nyo, sir, baka lalo tayong mapasama niyan. Pag bawalan natin yan kasi wala tayo sa jurisdiction. At least nakapagsalita ka. Hindi bawal yun. Suggestion mo yun ngayon, halimbawa ngayon, inutusan ka. Ang ginawa, yes sir. Tapos ngayon, bumalik. Hindi ka kasi nag-iisip Dapat kumontra ka lang man. Dapat nag-suggest ka because that is your mandate. Di ba? Ay, Diyos ko naman, Hindi ko sinasabing matalino ako. Kaya nga lang, nagiging tama yung aking mga sinasabi because galing sa puso. Hindi mahirap magdepensa kung ang sinasabi mo ay katotohanan at nanggagaling sa puso. Hindi mahirap magsalita, hindi mahirap magdepensa. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ko nga doon sa mga kabaro namin sa main Union Personal Group Chat na grupo ng mga Liberal Party na kung wala daw silang kinikilingan, pero kinikilingan nila ang magnanakaw. Pero tingnan mo ang dadami nilang magagaling doon. Pinagtulungan na lang out of 400. Pero out of 400 siguro yun, iilan lamang siguro ang kalaban natin doon. Pinagtulungan nila ako. Versus nag-iisa lang ako. Ang sinabi ko sa kanila kasi nga, paggaling sa puso mo at katotohanan, hindi mahirap magdepensa. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Hindi mahirap magdepensa. Kayo, armed forces, bakit hindi na lang nyo i-focus na ang Makabayan Black ngayon medyo delikado na rin sila, nakakapuntos na sila.
Ang masaklap nga ito, sinasabi ko nga sa inyo, baka maparis tayo sa Indonesia. Pagising natin, patay na yung mga iniral. Patay na yung kontra komunista. Ha? So, mga kababayan, abangan natin bukas. Abangan at kayo na ang magdidesisyon, kayo na maghusga para matapos na itong kalukuhan na ito. Ako, inip na ako. Wala lang ako magagawa kasi ayaw nyo pa. Pero kung gusto nyo na, simulan na natin. Ha? Simulan na natin kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, di hayaan nyo na lang malugmok tayo sa kahirapan. Kayo naman may gusto eh. Sabi ko nga, pag ginusto ng taong bayan na baguhin ang ating sitwasyon, kaya natin gawin. Because, alam naman natin, very clear naman, na tayo ang gobyerno. Yung mga nasa Malacanang, yung armed forces, yung police, isa lang silang empleyado natin. Isa lang natin silang pinapaswelduhan. Tayong Pilipino ang dapat kumilos at dapat ang maghusga sa sitwasyon na yun. Ang problema lang, hindi pa tayo nagkakaisa o baka hindi tayo nagkakaintindihan lang. So dapat magkaintindihan tayo, bantayan natin. Ha? Salamat naman, walang trolls ngayon, ano? Kayo mga trolls, wag manahimik na lang kayo. Kung sumasahod kayo sa First Lady, tanggapin yung sahod, pero dapat maging totoo kayo. Naawa ako sa aking bansa. Sana kayo ang maghusga. Pag ang taong bayan ang nagdesisyon, ibig sabihin yan, pinagkaloob ng ating Panginoon. Normally, God first before people. Pero nga sabi ko nga, pag ang taong bayan ang nagdesisyon, that is now the order of the Lord, ng ating Panginoon. Kaya magsubaybay tayo, magsimula bukas, bantayan natin ang kaguluhan dyan sa Senado, kasi nga kung magkagulo sa Senado, apektado lahat. Ulitin ko, apektado tayong lahat, apektado lahat ang ekonomiya ng bansa. Lahat tayo ay maghihirap. Kaya hindi natin papayagan anumang mangyari sa darating na linggo ito. Bantayan natin ang ating bansang Pilipinas. So, ulitin ko, ang komunista ngayon, sila ngayon. Actually, yung nandoon kami sa Senado, ha? Nandun kami sa Senado. Alam mo ang katapat namin? Alam mo ang katapat namin? Mga makakaliwa. Tingnan mo ha, makakaliwa ngayon ang nagtatanggol sa administrasyon. Ang ibig sabihin, para maintindihan ng taong bayan at saka ng armed forces, baka hindi lang naintindihan. Ang aming kaaway doon sa harap ng Senado ay mga grupo ng Partido Komunista na kaaway ng Estado. Pero bakit kakampi nila ang Estado? Tinatanong ko ngayon ng intelligence officer ng gobyerno. Baka sasagutin naman ninyo ako na, hindi, pinapahinog. Hindi, pinapahinog namin. Ha? Pinapahinog. Nabulok. Kasi niya sa intelligence yung sinatawag na pinapahinog. Hanggang nabulok na lang, walang nangyari. Ha? Natatawa ako na lang, pinapahinog. Alam nyo, hindi dapat ipinapahinog yung mga national leadership, national information. Hindi dapat pinapahinog. Binibigyan ng action. Takot kayo dahil politika? Ay Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo,
Hindi naman kayo papatayin dyan. I-real lang kayo, katulad ko lang, ni-real bill lang. Nasubukan ko na yan eh. Nasubukan ko na yan na ibinilong sa Pangulo ng Pilipinas. Nasubukan ko na yan maibulong. Nasubukan ko na yan. Bulong lang yun. Hindi naman makakialam ang presidente. Although may action, pero nasa inyo na kung sundin nyo hindi. Ha? Okay. Ulitin natin bukas. Onward. Ang taong bayan ang magdidesisyon. Yung 32 million DDS, nasaan na kayo? Yung mga solid DDS, nasaan na kayo? Nasaan na yung mga ibang nagsusuporta sa ating Pangulong Duterte dati? Sabi ko nga sa inyo, neutral ako, pero hindi ko gustong may nakikitang inaapi. Ang inaapi ngayon, ang mga DDS. Inaapi ng Malacanang. Dahil kuno kakampi ng kakampi daw ng dating Pangulo. Totoo naman eh. Kasi nga alam namin totoo si Pangulong Duterte. Base sa akin, opinion, only President Rodrigo Roa Duterte ang may pusong babaguhin ang Pilipinas kapalit ng kanyang buhay, liberty o kamatayan man. Ito nga nangyari. Nakakulong siya. Alam mo kung sino nagpakulong? Mga kaibigan, mga kababayan, mga makakaliwa, mga NPA ang nagpakulong. Tingnan mo among the President of the Republic of the Philippines, only Roa Duterte na talagang tinutukan niya ang insurgency, kaya binalikan siya. Ito ang ganti sa kanya. Now, ang government ngayon, patanga-tanga. Dahil politika, personal ang iniisip. Okay. Tulad rin General Palparan. Ang nagpakulong kay General Palparan, ang NPA. Tingnan mo, for NPA. Sabi ko nga sa inyo, the most powerful dito sa ibabaw ng Pilipinas ay NPA. Na sinasabi ng Armed Forces, matatapos ng NPA. Never matapos ang insurgency sa Pilipinas. Habang ang insurgency ay nakakapit sa national government. Hindi yan matatapos. Maubos yung armas. Maubos yung NPA. Yes, maubos mo yan. Pero mabubuhay muli. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Nagkagulo naman sa national government. So nagagalit yung mga taong bayan. Kaya mag-rebel din na naman sila. Sino dapat sisihin natin? Sundalo? Siguro, intelligence. Dahil sila ang may responsibility to monitor the enemy of the state. So, mga kababayan, ulitin ko, bukas. So, anong dapat ang paghahanda natin? Yung mga 32 million, nasaan na kayo? Bakit ayaw nyo lumabas yung 32 million? Asana yung mga sulit-sulit na sinasabi nyo? Sulit Duterte, forever Duterte. Asa na kayo? Asa na kayo? Kaya ako mismo na nanawagan sa inyo, lumitaw na kayo. Lumitaw na kayo next week para ipagtanggol nyo ang Senado, ang legal constitution. What legal constitution? Ang ating saligang batas. Ipagtanggol nyo na huwag mabalahura ang ating saligang batas ng mga gagong politician, ng mga gagong makasariling politician. Tandaan nyo yan.
Eh, sino bang gago? E di, Pangulo natin. Yan ang gago sa Pilipinas. The alleged mastermind of the corruption. Tapos sasabihin ng taong bayan o nasabihin ng iba, pasalamat tayo kay Pangulong Marcos dahil siya ang nagbukas ng mga anomalya mula kay Duterte. O, Duterte na naman. Sinasabi nila lagi ang Duterte. Wala silang maisagot eh. Ha? Wala kayong maisagot. Kaya lagi na lang nyo idinadawit ang Duterte. Ha? Wala kayong maisagot. Lagi nyo idinadawit ang Duterte. So, nanawagan ako sa 32 million na sulid Duterte, magpakita na kayo. Ako nga, Marcos loyalist eh. Pero nandito ako para sa katotohanan. Dahil ayaw ko magamit ng kalokohan. Okay, para sa information ng mga nakakaalam sa patakbo ng utak ko, ng kaisipan ko, ng mga plano ko. Yung kasama ko dyan sa Marcos, na kasama namin sa mga meeting, kasama si Secretary Lagdamio, kasama si Martin Araneta for mini meetings para sa kaayusan ng bansa, yun ang pagkaalam ko. Sama-sama kami sa meeting para sa kaayusan ng bansa. Ngayon, nababasa ko na yung comment niya. Hindi lang siya makalitaw, bulgar na tulad ko na open magsalita. Hindi niya lang magawa. Pero basa sa nababasa ko sa mga iba ang comment ko sa kanya, itong tinutukoy ko ay trusted ito ni Pangulong Marcos at instructor ni Pangulong Marcos to dati. Okay. Sabi ko, sir, tayo ay magkasama sa campaign period. Tayo ay tumulong. Pero ang problema lang, ang tinulong natin, sir, laway ang ating itinulong kay Pangulong Marcos. Kaya ang ibinayad din sa atin, isinukli sa atin. Laway rin. Natawa si Kwan eh. Natawa. Sabi ko, sir, yung mga nagbigay ng pundo sa campaign, mga yun yung nakaupo para laway lang ang itulong natin. Kaya laway rin ay pinalito sa atin. Kago talaga Marcos ito. Wala panindigan. Wala talaga panindigan si Marcos. Eh, kausap naman namin si First Lady. Pero hindi rin kami. Hindi. Kasi nga sabi nga doon na mga nakarating sa amin, kasi apektado rin eh. Kasi ang nagpapatakbo nga si First Lady, may napabalita talaga sa tutulan na pabalita. Walang makakaupo na Marcos loyalist. Totoo ba talaga? Walang Marcos na nakaupo sa tutulang mga kaibigan. Kung mayroon man nakaupo, mga 5% lang ng mga Marcos loyalist. Kaya yung mga Marcos loyalist, galit na galit. Katulad ko, isa na rin ako galit na galit. Pero hindi ibig sabihin na nagtampo ko dahil hindi nakaupo. Ang ipinagtampo ko na masayang-masaya ako na makakatulong ako sa aking mga kababayan na mahihirap na ang kayamanan ng Marcos ay ipamimigay. Hanggang ngayon, nakalimutan na yung kayamanan na hinahanap. Yung kayamanan pala ng taong bayan na kinuha niya, pinagtatago nila. Gago talaga yung Pangulong Marcos, napakagago talaga. Pero yun, sa totoo lang, hindi ko malubos maisip, pagkaharap mo talaga si Pangulong Marcos, sa totoo lang, napakabait niya. Kaya lang, nung mag-usap kami doon sa Special Forces Anniversary, magkamayang kami, nindos kaya. May binubulong ako sa kanya. Ha? Binulong ko dito sa kanan, lumabas sa kaliwa. Wala siya naintindihan sa binulong ko. Ay, punyeta. So, doon ko nakilala, mabait si Pangulong Marcos, pero hindi siya makatao at saka hindi siya makamahir. Yun ang katotohanan ng mga kababayan.
Hindi katulad kay Pangulong Duterte, nung ako'y bumulong, talagang pinakinggan niya. Tapos sabi niya, malaki ang tiwala ko sa sundalo. Yung mga binigkas ni Pangulong Duterte sa pag-uusap namin, nabasa ko talaga ang kanyang malambot na puso para sa ating bayan. Pero kay Marcos, ito, comparison na ito, no? Pero kay Marcos, hindi ko nabasa ang pagmamahal niya sa ating bansa. Pangalawa, ang pagmamahal niya sa taong bayan. Hindi ko naramdaman, hindi ko nakikita. Kaya, kayo na ang maghuhusga. At nakikita niyo naman yung kanyang kilos, kanyang pananalita. Although yung mga ibang salita ni Pangulong Marcos ay mga AI na yun, mga edited na, ginagago na minsan ng mga nanggagago. Pero sa totoo lang, may iba pala tayong usapan. May iba pala tayong usapan na mga nakalipas. Galit na galit sila, nananakot sila sa fake news. Sa mga fake news, galit na galit sila. Yun pala, sila pala ang nagpapakalat ng fake news. Lalo na to si prinsesa ng fake news, si anong tawag nila dito? Anong tawag nila doon sa spokesperson, tagapagsalita ni Marcos? Hindi tagapagsalita ng Malacanang, tagapagsalita ni Marcos, Auntie Claire. Para siyang palingkiran. Anyway tayo, maaaring yun ang inutos sa kanya. Kasi si Auntie Claire, ang pangalan niya, Castro pala, Auntie Claire Castro. Kamag-anak niya pala si Franz Castro, kaya pares sila mga sinungaling. Oy, ilang malita pala natanggap mo, Franz Castro? Ikaw, Brusas, ilang malita? Ikaw, Manuel, ilang malita? Madami kayo natanggap na malita. Aywan ko ba, Romualdez, bakit pinagbibigyan mo ng mga malita ito? Kasi ang usapan nila Romualdez, nagpulong sila para kakampi nila ang Makabayan. Kasi pagkakampi nila ang Makabayan, malakas sila. Kasi tayo, hindi tayo sanay sa mga rally. Ilang beses na tayong rally, hindi naman kayo lumalabas. Pero pag ang kaliwa manawagan, talaga matindi ang dami. Pero nung nakarang June 4, muntik na dumami. Pero anyway, hindi ako nagbibiro. Abangan natin ang darating dahil yan ang tunay na mangyayari sa ating bansa. Pag hindi natin inayos yan, may pupuntahan tayong hindi maganda. Ako, mahal ko ang bayan ko. Mula bata ako, pinagtanggol ko na. Ngayon, patapos ng buhay ko, nandito pa rin tayo. So, sana mga kababayan, huwag nating tigilan ang ating bansa na ipagtanggol. Okay, babasahin ko lang muna yung mga nagtiyaga, no? Hindi ko pala nakwanto. Magic Wing said hi, good evening. Tessie, Helen, hello po. Chris, good job sir. Sabi ni Chris Ben. Oy, Chrissy Brooks, Chris Brook, kumusta ka na? Matagal na kitang hindi nakikita. I miss you. I miss you. Bolsa, you are right. General Beltran. Hindi ako Beltran, Mitran ako. Okay. Sa tama po sir, sabi ni hindi ko mabasa. Dikit-dikit kasi. Bolsonaro. Chrissy Brook, smart, handsome. Okay, good. Thank you. Okay. Mindset. Opinion, constitution. Mindset na, opinion, constitution. Okay, good. Gamitin nyo yan, tamang opinion. Even fresh.
where Dazzle buy the suitcase. Oy, may suitcase ba? Kasama sila. Kasi Brooks, after his term, Bangag will definitely be his opponent. Yes? J. Marquez, you are really smart. You are making money. Bishop, Bishop kasi was the leader when Kore's people power was paid. Paid press with paid. But under Duterte, they do not get anything. May tama ka doon na J. Marquez. Ano? Puro bayad-bayad. Hanggang ngayon nga, bayad pa rin eh. Kaya wala tayo nakukuha kasi pera yung nabangan nila. Good evening, Sir Mitran. MLSU. Ano yun? Nakalimutan ko. Sabi ni Sulid. Ay, Sulid DDS. Oy, Sulid DDS, lumabas na kayo para matapos na ito. Fight for the people, yes? It's still not right, sir. You should say that is from God. Is the heart was given to the righteous. Yes, tama naman. Binabanggit ko ng taong bayan, pero nanggagaling yan sa ating Panginoon. Let's Sarlid. Hindi nga lumalabas si Day Sara eh. It's Aquino, there are a lot of police in front of the Senate today. Ay, marami pala police ngayon ha. Senate today. Plus, there are also Marines who entered maybe 12 to 14 of them, sir. Busy pa pala. Nandun sila. Pagkakaisa, kaya is rejecting the Senate and the 13 traitors. Bakit may 13 traitors? Silang traitors silang 13. Not the minority. That's right, sir. Because there are payment. So even the AFP will follow payment. Sige, payment kayo ng payment. SP, alam kayo where to wrote to Attorney Baligod not to go to the 18 Bribs ex-military because they said a hearing they were holding was bukas. Para bukas yung tinutukoy ni Hazel, ano? Oy, Hazel, kamusta ka na? Yung bukas na meeting, hearing, bukas daw yan. Tingnan natin bukas kung ano mangyayari. There are also arrived 12 to 13 barriers with the with high wire. Nako, may barriers na. Dalo ko na. So, indication, mga kababayan, nakita nyo ba? Mayroon silang gagawing action ngayon, ang Malacanang. Tandaan nyo, may gagawing masama, may magagawing ang Malacanang hindi maganda para sa taong bayan. Tandaan nyo yan. Take note, nabasa ko na. Kaya alert ang taong bayan para sa katotohanan. Why are you supporting Inday? Huh? Bakit? Anong masama doon kay Inday sumuporta? Magnanakaw? Gago. Paano naging magnanakaw? 25 million. Yung kikwan, ilang taon na yan? 4.5 billion. How many years? 3 years plus. So, ibig sabihin, more or less, 14 billion na hawak niya sa intelligence, sa confidential fund. Kay Inday Sara, 125 million lang. Hindi, na-imbestigahan nyo 125, pero yung 14 billion confidential fund ni Marco, hindi nyo na-imbestigahan, mga gago. Tapos may nagsasabi pa kay Inday Sara, wala naman nagawa si Inday Sara, gago rin kayo. Bakit? May kapangyarihan pa si Sara Duterte? Di ba ang papel ang Vice President? Hintayin mamatay yung Pangulo bago siya papasok. Saan nangyari? Doon lang siya, nakakulong lang siya. Pangalawa, wala siyang budget. 800 million plus lang kanyang budget. Para lang sweldo ng tao niya, anong magamit niya? Mga gunggong kayo, no? When God acts in perfect time, nothing can stop it. Yes. Kailan kaya eh? Kailan kaya? You're right, sir. Never trust communists. Sabi ni Dami. Hazel Aquino. Now, sir, there is
a tip before help for the country and the people. Yes. Drug lord are the ones who miss up digong. Yes. Hindi drug lord. Talagang NPA. Yung drug lord, pera lang yun. Sinuportahan si Trilling. PRD is right. He is the best president. Yes, indeed, PRD is the best. Okay, Hazel Aquino, the ill-gotten wealth of the Marcos who were dismissed by the people. Bakit last Thursday while he was Senate over money, half $1 trillion of money will be returned. It's really creepy. Mayroon pa lang hearing babalik ba yung kayamanan? Pero matagal ko narinig yan eh. We'll just have to wait and see from tomorrow. Yes, tama ka dyan. I'm sure, sir, that I might go back to my father did. Ano yun ang ibig mo sabihin? SPL Cayetano has already signed a fight sign after hearing of Brave 18. Yes. We not share with you. Your retired should be the first to embed Malacanang. Ano yun? Embed Malacanang? Ang ibig mo sabihin, talagang kami ay para sa katotohanan. We will not tolerate a corrupt politician, a corrupt president. Kaya nga sundalo kami. Kami ang magbabantay sa lahat ng nakapaligid sa Malacanang, magnanakaw man, komunista, kami primary ang mga retired na concern. Hindi naman lahat ng retired may pakialam sa mundo eh. The police are checking checkpoint here at Pampanga. Area today. Okay. Thank you for the information, Hazel Aquino. The police are checking. Kumikilos na sila. Kaiser, so Butod, those around him. Yes. Butod, First Lady. They said have a plan to dark and to cover the country darkness. Yes. Sabi ni Hazel. Meron talaga, tandaan nyo, may gagawin silang hindi maganda bukas or onward. Dumami ang bendalo. Sabi ni Hazel Aquino. Nahaba pa pala ito. Pagmakunti na lang. Sabi ni Asukiyor, Idol, they have done too much. The behavior is too obvious. Talaga naman. Obvious talaga sila. My Studillo, Bonding was told that if he moved to the minority and he will no longer be persecuted. So Bangag leadership was worthless. They are now ignoring the law. It should really be people power. Abangan ang kabanata. Yes, I wonder why when leftists called for political or disobedience, protect rally spoke indecent robbing on the street. Churches are ringing bells to call for faithful to march. Hintayin na lang natin bukas at sabi ko na mag-alert tayo. Dahil meron talaga hindi magandang gagawin ang Malacanang. Hey, wake up! Sabi ni Carloy. Sinong ginigising mo dito? I will declare martial law tomorrow, sir. Matagal na natin na rin yung martial law. Pag nag-martial law, panahon na sabayan natin. Tayo rin mag-declare ng martial law. Okay, doon na lang siguro. Maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa atin. Sana patuloy kayong nakikinig at i-update ko kayo sa mga nangyari, kaganapan. Patuloy tayo magsuporta. May pahabol, Ronald Pumarin. Most AP active military personnel are professional, sworn to defend
the Constitution and the country, not for Duterte family, not for Marcos clan, not for corrupt politician. Ano? Marcos not for corrupt politician. Tama ka naman doon. Pero yung sinasabi mo na not for corrupt politician, tama, not corrupt politician, professional ba sila, ang AFP? O may nakalagay doon na nabayaran, kaya hindi kumikilos? So, still on the hang, ano? Hang na lang, bahala na kayo mag-decide. Kasi ngayon, mong sinasabi mong professional, bakit nakialam sila doon sa maliit na bagay na Marines, ayaw nila matawag na Marines? Pumapil pa sila. Lalo silang nabatikos. Dapat manahimik na lang kayo. Hintayin nyo na lang ang decision ninyo kung anong decision nyo para sa bayan. Sabi ni Hazel Aquino, Browner is a very quiet because he has a suitcase. So, gano'n na lang mga kasama. Patuloy na lang tayo magtulungan, magkaisa para sa bayan. Bukas, mag-abang tayo. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.